At itong mga nakalipas na araw, Tuesday, Mhm. naging usapin na naman yung mga pekeng PWD ID. Ano ba Dahil naman? umaaray na yung ibang restaurant dahil daw ang laki ng epekto sa kanilang negosyo ng mga pekeng ID. Na-identify ba nila kung peke yun o hindi? Yun nga ang dapat na. Dahil iba-iba daw kasi yung ID per LGU. Oo Iba-iba nga. itsura. Merong nakalaminate lang. Sa Maynila ba ano? Hindi Sa ko alam Caloocan. eh. Hindi ka mawawalang senyora. Iba-iba pati kulay. Oo, Dahil iba-ibang dyan, kulay. di ba, kaya nga nag-suggest ang DSWD natin, Oo. nakausap natin. Oo. Nasa linya na natin. I-welcome na natin siya. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng DSWD. Good morning, Asek Dumlao, ma'am. Ay, magandang umaga, Chris Fan, and Mhm. Tuesday, magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Ayun, yung sinasabi ko kanina, Asek, dati nakausap ka namin na mayroon na kayong Di pa unang gagawin. binanggit. Oo, mayroon na silang gagawing unified PWD ID. PWID. Kumusta po ba naman yan, ma'am? Mayroon na bang development dyan? Yes, Tuesday and Christian, noong mga nakaraang linggo, isinaayos na natin yung terms of reference para nga dun sa pagbubuo ng unified ID system. Mhm. Few weeks back, nakipag-ugnayan din tayo sa National Privacy Commission because we wanted to ensure na mas-safeguard yung mga information that will be Yes. shared to the DSWD. Sapagkat dito sa Unified ID System, DSWD will issue yung physical ID Mhm. and we will also be in charge doon nga sa pagbuo ng Unified ID System. Mhm. Yung kasing Unified ID System natin, meron na siyang physical ID, magkakapareho na o Yan. isang mukha na lang. Yung person with disability. Ah, But tatandaan natin, the application and the validation will still be done at the local government unit, particularly doon sa Person with Disability Affairs Office. so, So, doon po sila isasubmit nila magsasubmit yan. ng kanilang form. Yes, ma'am. That's From correct. from the Isasubmit. LGU, dadalhin sa inyo. Ganun ba yun? Yes, mai-encode po siya doon sa system. And then, of course, yun yung magiging basihan ng DSWD in issuing out nga po yung Person with Disability ID doon po sa mga local government units. Kasi doon naman po kukunin ng person with disability yung kanyang standards DICE ID na i-issue nga po. Mhm. And then, yung Unified ID System kasi, parang ano yan by makakapture niya yung biometrics data. Yeah. Kaya Right. tayo talaga nakipag-ugnayan sa NTC on this. Kasi po, yung system pwedeng ma-access ng mga establishment. Ito kasi yung worry nila, di ba? Kung Hindi legitimate pa ma-verify. yung ID. Right. Oo, kung verified pa ito. Dati-dati, ang ginagawa nila is tatawag pa sa LGU Mhm. Tatanungin kung in-issue ba talaga po ito. Mhm. Now, with the Unified ID System, makikita na po nila kung yung presenta na person with disability ID ay the same doon sa lalabas din sa system. Pwede Scan na bang lang. ano So, yan? in that man, Oo, parang may QR code ba yan? QR code, ma'am, para i-scan O na lang nila number? ganun, Oo. lalabas yung na totoo siya, ganun? that's correct. May RFID feature siya. Galing. So, Oo. madali mong ma-compare yung physical ID doon sa biometric data. Ang tanong dyan ng ating mga kababayan, so kailan, maganda yung layunin, maganda yung plano, pero dahil alam ko nasa trial run, pero kailan ito tuluyang maipapatupad ng DSWD? Yes, tama po. Ang plano talaga ng DSWD dyan ay from January to June 2025, we will be doing pilot implementation. Mhm. And by July, of course, after the result of the pilot implementation, doon po natin madedetermine kung kailan na full scale yung implementation nito. Ayan. Ang mahalaga nito, Christian, and Tuesday, meron na tayong naging inisyatibo Yes. na magkaroon nga po yun ng Unified ID System para unang-una, maprotektahan din natin yung mga interest ng mga person with disability. Yes. Maipagpatuloy natin yung efforts natin to build an inclusive society for persons with disabilities and other vulnerable sectors. And at the same time, i-address na natin yung mga problema na kinakaharap ng ating pong bansa, especially sa proliferation nga po ng fake persons with disability ID and yung mali pong paggamit ng mga benefits and privileges for persons with disabilities. Ma'am, So dalawang that's the bagay. reason why DSWD came up with this. Yes, dalawang bagay, ma'am. Isa, may bayad daw po ba yan pag Oo nga, pag nag-apply sila? Mm-mm.
Actually, sa local level, meron talagang Kami bayad talaga. merong binabayaran din, no, na fees Okay. sa mga LGUs. Mhm. This is something that we are also looking at para, alam mo, yung talagang mabigyan natin ng karapat-dapat na benefits din Mhm. yung ating mga person with disabilities. So that's something that we're currently looking into. Pangalawa, ma'am, hindi daw ba yan matutula doon sa national ID? Ang dami pa, ma'am, walang national ID Madami ngayon. pa ba? Oo. Meron ka na? Mayroon na. Ako wala. Mayroon na ako, awa ng Diyos. Pero ang dami pang wala. Mhm. Asek. Hindi daw ba yan matulad Yeah. sa ganun, ma'am, na matagal? Actually, oo. Alam mo, nung nagkaroon na tayo ng mga pag-uusap with other stakeholders, isa po yan doon sa mga nabanggit. Kung kaya nga po, nakipag-ugnayan din tayo o in-involve din natin ang ibang government agencies dito sa pagbuo ng Person with Disability Unified ID System, kagaya po ng DICT at ng PSA. Because we wanted to ensure na yung pong physical ID will immediately be issued po sa mga persons with disabilities with persons with disabilities po natin. Asek, meron ba tayong datos kung ilan yung PWD natin sa bansa? Okay. Sa kasalukuyan, yung pinakahuli, Christian, nasa mahigit, well, I'll have to check on this para maging precise ako kasi may kinapture na tayo na number. Ito kasing registry ng person with disability ay mini-maintain ng Department of Health. Yung pong mga local government units nag-e-encode dito sa registry po na ito. And we were able to determine in previous discussions na may mga LGUs na hindi pa masyado Updated. nakakapag-encode, hindi na-update yung kanilang record. Kaya hindi ko na matandaan, but yeah, we were able to get that number of persons with disabilities based on that registry. Actually, it's online Makikita nyo yan sa DOH page po yan. Kasi yun, Christian, ma'am, araw-araw may nagbe-birthday, may nagiging senior citizen, mayroong mga PWD na dadagdag. So dapat updated talaga ang LGUs. That's correct, Tuesday. At idagdag ko magkakaiba kasi ang mga disabilities. Merong apparent, non-apparent, merong temporary, di ba? Tapos meron ding partial disability, merong total disability. So napakahalaga yung certification na ibibigay o i-representa na galing po sa isang medical practitioner. Pero yun nga, ASEC, nabanggit nyo na nga na, yun nga, may ID, manggagaling sa LGU. Ang problema kasi natin ngayon, yung fake o yung hindi ka naman talaga PWD, tapos peki yung ID mo. Kukuha ka ng ID, hindi ka naman PWD. Yun nga, hindi ba yung tunay yung ID, pero hindi naman peki PWD. yung disability, may ganun din ba? Marami? Yan kaya yung isa sa mga issues nga na bringing up din sa attention natin. Kasi nga, yung may mga nakakakuha daw nga ng persons with disability ID na hindi naman Wala naman disability. ng medical certificate. Yun nga, ma'am. Kaya nga napakahalaga yon yung medical certificate. Kasi yun po yung magpapatunay na talagang ikaw ay person with disability. And dapat ikaw talaga ay nagpatingin sa accredited doon sa recognized na medical practitioner. Kaya sinasabi po doon na dapat sa isang government medical practitioner ka magtungo. Yeah. Kaya nga kung titingnan nyo bakit sa Department of Health po yung nagme-maintain ng registry kasi nga sila po yung nakakadetermina noong mga iba't ibang mga klase ng disability. At sila yung magse-certify na yung tao na nag-a-apply for that ID is may disability. Tama po, tama. Doktor, di ba? Doktor, hindi yung kapitbahay Hindi mo. dinoktor. Doktor at hindi yung dinoktor. Hindi si kapitan ang magsasabi na ikaw ay PWD. Doktor. Yun, ganon, di ba? Tama po, yes. That's one of the attachments doon sa application form na sinusumiti nga sa Persons with Disability Affairs. So, tama ba, ASEC, kung yung trial natin o yung process natin until January to June? So, before the end of the year, inaasahan natin na ongoing na ito at may nakakapag-apply na, may mabibigyan na ng IDs. Tama ka dyan, Christian. Sabi ko nga, January to June, yung target natin na pilot implementation. Sa kasalukuyan, isinaayos na natin yung terms of reference and other important and integral parts of the system in coordination with other government agencies.
And that's correct. By the end of this year, meron na po tayong unified ID system. Alright. Ma'am, matanong ko lang di syempre bago na naman ito na ID. Kayo-kanyo ang gagawa para isahan na lang, hindi na pa iba-iba. Saang budget nyo huhugutin? May Yung nakalaan pampagawa? ba? Actually, yung development po ng unified ID system, that's in-house. Mm. So, doon po sa ating pong ICTMS na sila po ang namumuno sa pagbubuo nga ng sistema, pati na ng template ng ID po for persons with disability. So, built-in na po sa budget yan ng DSWD. Yung Ayun. yung PWD medyo okay na, nasa ayos na natin, pare-parehong ID, may verification. Yung senior ba, wala kayong plano, ma'am, na gawin na rin nating unified para pare-pareho? Senior ID, Senior Oo. Citizens ID. Yeah, actually, napag-uusapan na rin po iyan with the National Commission of Senior Citizens. May mga parehong concerns kasi doon Yes. sa mga paggamit nga ng IDs ng vulnerable sector na ito. Kaya we'll further or will advance discussions on this with the NCSC. Kasi iba mukhang batang-bata pa, tapos pag napakita ng senior, ayaw naman paniwalaan ng iba dahil Baka wala marunong lang wala naman pa kayong mag-alaga. puting buhok. Baka naman marunong mag-alaga ng sarili. Ikaw naman, Christian, no? Ang mahalaga talaga kasi dito, at the local level na check natin Yeah. yung mga requirements. We have to Doon talaga. strengthen and intensify efforts also on the issuance of IDs. Dapat yung pag-check ng mga requirements, kinakailangan na mas maging mas maging Mahigpit. stronger yung stronger yung efforts natin on that. Alright. So, hopefully, ang senior citizen, tama ba ma'am, na ibigay na yung kanilang authority na sila na mismo, di ba? Dati nasa DSWD, yung sa pamimigay ng mga benefits ng senior citizen, na ibalik na ba sa national, tawag nito? Senior OSCA? citizens, oo. National Commission National of Senior Commission of Citizens. Senior Citizens. For 2025, ang programa na na-turn over na po natin sa NCSC ay yung Centenarians Act. Okay. So sila na po ang namumuno dyan. Yung pagbibigay nga po ng cash gift sa Yes. mga senior citizens po natin na naka-reach ng mga significant milestones sa kanilang buhay. Yung 100 years old, kapag 100,000. naka-reach ka na ng 100 years old, meron kang 100,000 in a letter of felicitation from the President. Kung matatandaan nyo, nagkaroon ng amendment sa batas na yan Right. na nag-i-implement dun sa programa. So kapag ikaw ay Staggered. reach na rin ng 80, 85, 90, 95, may matatanggap ka na rin po. So si NCSC na rin po ang mag-i-implement yan. Ayun. Yung social pension Yan, for social indigent senior pension. citizens, yan. PTSWD pa po ang Hindi pa rin nag-i-implement pala. ng programa po na yan. Yes. Akala In fact, ko, yung ma'am, pondo na-i-turn for over that na ay rin. nasa ongoing pa rin po, yung pong mga discussions on that. But for the 2025 General Appropriations Act, nasa DSWD pa rin po yung pondo for the social Bakit ma'am? Kasi ang alam ko parang hinihiling na nung commission na ma-turn over sa kanila. Anong nagiging problema along the way nung transition ninyo? Actually, merong pong may transition plan tayo na sinusunod. Talagang may period for the turnover of specific programs. Kasi kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga, dahil I was actively involved in the previous years in the drafting of the transition plan. Isa sa mga tinitignan dyan ay matiyak na sufficient na rin yung manpower, okay na rin po yung organizational structure ng NCSC down to the regional level para matiyak po na may implement nila yung mga iba pang programa for the senior citizens. So, by phase po talaga yung pag-turnover ng DSWD sa NCSC. Yung mga And as iba't of ibang mga yet, programa. and as of yet, hindi pa sila nakakakumpleto ng requirements na yon. Meron pa pong mga binubuo pa po doon sa second phase noong transition plan. Ayan. Ma'am, mabilis lang. Nung Friday pala, may mga bago daw kayong mobile kitchen. Tama ba ang DSWD? Tama, noong Friday, relaunch na rin natin yung mga ibang mga equipments and tools ng DSWD, particularly of the Disaster Response Management Group. Kabilang po doon sa mga na-launch noong Friday ay yung mga 11 na mobile kitchens na i-dispatch natin
sa iba't ibang mga field offices. Kasama din po dyan yung 2 water truck, 2 water treatment unit, mga forklifts at reach truck na gagamitin po natin sa mga warehouses po natin. Para sa disaster. Itong mga kagamitan na ito ay in-acquire po natin para mas mapabilis yung ating prepositioning of goods. And yung mobile kitchen ay para makapag-provide din tayo ng mga hot meals sa mga lugar na apektado ng iba't ibang mga disasters. Because alam naman po natin, meron tayong ready-to-eat food, meron tayong mga family food pack. But napakahalaga na meron din tayong ma-serve na mga hot meals Right. para sa mga internally displaced persons po. Alright. Yan. At wag naman sana, although expected naman natin na sa Pilipinas, parati ang malalakas na bagyo, ay makikita na po yan, mga mobile kitchen ninyo. Yes, after nga po nung launching na ginawa natin nung Friday, ay madi-dispatch na po yan sa ating pong mga field offices. Kasama na rin po yung mga water treatment units natin. Isa nga po dyan ay pupunta doon sa may Negros Island, doon sa mga apektado ng pagputok ng Mount Canlaon kasi napakahalaga noong mainom na tubig, potable water para sa mga IDPs po natin in that Alright. area. With that, Ma'am Irene, salamat po sa oras po ninyo at sa uulitin po. Nabuhay kayo. Maraming salamat po muli, Ms. Tuesday and Christian, sa pagkakataon na ipinabahagi niyo po sa DSWD para tayo makapag-provide ng update. Hindi nga po sa mga isinasagawa natin, mga programa, proyekto at mga services. So, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Oras, alas 9. Hilingan, walang pinoprotektahan.